Mm. Ma'am, ano pong pakiramdam ngayon ng pamilya ni Kuya Freddy na although sa age niya masasabi pa rin naman nating bata pa at biglaan din po yung nangyari? Kumusta ang pakiramdam po ngayon? Nakakalungkot po. Kasi modern na ngayon ang medicine eh. Kung may nag-asikaso sana sa kanya, nagdala sa kanya sa mga appointments sa ospital at nagmalasakit, palagay ko nandito pa po sana siya. Kasi noon pong last year, nung nasa US siya, sabi niya masakit yung kamay niya, sabi niya masakit ito. Ninilot ko pa po yung kamay niya. Tapos sabi ko, Kuya, pag uwi mo ng Pilipinas, pagpunta ka na sa doktor, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, oo. Pero hindi naman natuloy. Hindi naman siya nakapunta sa doktor. Kaya, yung pagpunta niya sa doktor, ang lakas ng takot ko. Dahil nangyari yan sa aking ama, ng maliliit pa mga kapatid ko. Once lang siyang na-hospital, tapos tuloy-tuloy na yon, nag-decline na yung health ng father ko dahil sa kidney cancer. So, nung makita ko yung x-rays ng kidney, ng lungs ni Kuya, talagang takot na takot ako dahil may trauma ako sa father ko. Dahil ako yung nagbantay sa ospital, ako rin na nagpaburo and so on and so forth. So, on the 7th day na nasa Philippine Heart Center siya, sabi ko, Tess, tama si Kuya, tanong mo si Tita May, tanong mo sa ganito, ba't padala na sa akin kung ano yung meron? Para matanong ko yung mga uncle ko na nasa States, na mga surgeon din, mga doktor, at saka mga nurses. So, kami ng sister kong bunso, pareho kami puyat, kasi baliktad yung oras eh. Gising ako sa gabi para gising sila dito sa Pilipinas dahil yun ang araw sa Pilipinas. Hanggang umabot na ng May 26 na schedule yung kanyang dialysis. Sabi ko, sige, pirmahan mo na, ituloy na yan. Sabi ko ganyan. And then, nag-dialysis siya ng madaling araw na, May 27 na, nag-cardiac arrest. Gising ako noon kasi nakabantay nga ako. Ako sabi, ate, cardiac arrest na. Hindi, meron pa yung pag-asa. I-revive nila yan. Kailan po yun, ma'am? Yun, May 27 yan. Siguro mga midnight, 12:30, something like that. While undergoing kidney Dialysis. Stop yung dialysis kasi nag-flatline siya. Nung mag-flatline siya, ni-revive yung heart niya. So, na-revive. Pero by 1:30, namatay na siya kasi nag-cardiac arrest ulit siya, hindi na na-revive. Gano'n po siya katagal sa hospital? Ang Philippine Heart Center mula May 17 hanggang May 27. 17. Pero 17 hanggang 27, lingid sa aming kaalaman na ospital pa pala si Kuya sa FEU Hospital. Kailan po yun? Bago mailipat sa Philippine Heart Center. Kasi sa FEU Hospital, balita ko, tinanggihan siya kasi hindi nila kayang isolve yung kanyang kidney problem. Pero, ang balita ko din, sabi ng attending physician, wala namang nagsabi sa kanila na galing sa FEU, meron na palang problema sa kidney. Sana kung inuna mo na yung kidney pagdating ng heart center, baka sakali namang nagkaroon ng chance. Pero, everything is dependent upon God. Wala tayong control. Sino pong nag-assist sa kanya dun sa In the ospital? process, Opo. yun ang hindi ko alam kung exactly sino yung naghatid. Ang alam ko, ambulansya nag-pick up sa kanya kasi ang dinig ko, muntik na siyang mahulog sa hagdan. Kasi ang kwarto ni Kuya nasa second floor. Tapos bababa siya, nahilo siya, muntik siyang mahulog sa hagdan. And then, hindi na siya makahinga. So, nagpatakbo na siya sa amin. Yun po'y nung dalhin siya ng heart center. Hindi pa. Yun yung dalhin siya ng FEU Hospital. Kasi napunta siya ng heart center from FEU Hospital kasi tinanggihan na. Sa FEU po, hindi siya nagtagal. 3 araw yata, 4 na araw, parang ganun. Pero wala ako dun eh, so hindi ko yun masasabi exactly what transpired. Sa akin lang is what was reported to me by my sister and what was told to me by my sister.
Ma'am, ay- Miss Saida, if you don't mind po, where is the wife in all this? Was she present? She was during- present, pero according to the doctors and my aunt at Philippine Heart Center, di naman siya, like me, when I took care of my father, I would ask the doctors, ano po ang lagay? Ano po bang nangyayari? Ano po ang sakit? She wasn't participating like that. It's what I heard. So, parang dumalaw lang. Hindi siya Hindi namin alam nagdala. kung dumalaw lang siya o tumira siya doon kasi wala naman kami doon. Pero supposed to be dapat andun siya. Kailangan niyang nasa tabi siya ng kapatid ko din. But I don't know exactly what's Ma'am, may nabanggit po kayo kanina. Although, okay lang po kung ayaw niyong sagutin na sinabi ninyo, modern na ang technology when it comes to medicine. Kung may nag-a-assist lang sa kanya, hindi sana niya inabot. Anong ibig po ninyong sabihin doon? Kasi sa States, every year, meron kang executive check-up. Kung hindi man executive, physical check-up. Lalo na kapag umabot ka na ng 60, 65, or 70. 70 na siya considered senior. Pag considered senior ka na, mag-yearly check-up ka na. Kung may sitwasyon na ang puso mo, or kidney mo, or any part of your body, minsan nga 6 months ang nire-recommend nila. So they can take care of you. Yun ang dahilan kung bakit nasabi ko yun. Kasi kinukumpara ko the way people in their senior years are taken care of and the way he was taken care of. That's why I said that. Isang bagay na hindi ho nang nagawa sa kanya. Yan, ang bagay na alam ko hindi nagawa. Kasi nga, to a certain extent, matigas ang ulo ng kuya ko. Kahit sabihin sa kanya ng doktor na, bumalik ka sa akin ng ganito, hindi siya babalik. Unless siguro may pipilit sa kanya, tara na. Kaya tayo, ganon. Pero, matigas ang ulo ng kuya ko. Among the family at sa lahat ng nasa palibot ni Kapreddy, sino po yung pwedeng humila sa kanya in case man na meron? Asawa niya, siyempre. Yun po. Silang magkasama sa Latest. Mosby. Opo. Yan. Kasi kami malalayo naman kami sa kanya. Yung bunso ko nasa Tanay naman. Ang isang kapatid ko, sabi ko nga, kaka-opera lang ng lung cancer. So, what can we do? What can I do? What can my brother do? Malayo kami. Yung communication sa inyo po with them here sa Pilipinas ay constant naman. Constant naman. Pati kami naman ni Kuya, meron kami exchanges of messages sa Facebook. At saka, nasa States si Kuya ng August eh. And I help organize his concert tour noong August doon sa States. Kailan po yung huling pag-uusap po nila? Naku, hindi kami madalas mag-usap noon. Text messaging lang. Itong buwan na ito din, Mayo, not June, but Mayo, ganun. Kasi pag nag-exchange kami ng messages, it's about, from me about the Bible, from him about Quran. Unless we're talking about concerts. Kasi gusto niyang pumunta ng States for another concert tour. Sabi ko naman, sige, tinan ko kung papayag ang mga producers. Hindi. Ganyan. And so, nung nasa ospital siya, to give him hope, para gustuhin niya pang mabuhay, sabi ko sa sister ko, ibulong mo sa kanya na may mga producers na ako nakausap, which is true, na gustong magpabalik ulit sa kanya. Ganon. You Kaso mentioned, wala na eh. you mentioned about dun sa father po ninyo na nung namatay ang dahilan is sa kidney rin. Kidney, Chronic cancer of kidney. of the kidney. Si Kapreddy po, similar. Walang diretsong written paper na nagsabi na ganon. Pero nung ang pre-announce nila is multiple organ function. Ang pagkakaalam ko sa multiple organ function, mangyayari lang yan kung meron kang cancer. Sa father ko, ganun ang nangyari. Yung kanyang kidney ang unang naupos, tapos na-affect na yung kanyang liver, kanyang colon, and other parts, other internal organs, when he passed away. Na in his case,
bata pa ko nun eh. 19, 20-year-old lang siguro ako. In my father's case, matigas din ang ulo noon. Ayaw din niyang magpunta sa doktor. Ganon. So, nung lagi siyang may sakit, may lagnat, sabi ko sa kanya, punta na tayo sa doktor pa. Kasi tagal na yan, 1 linggo na kayo ka nang merong trangkaso. Hindi, wala lang to. Gagaling na ako next week. Ganon. Hanggang next week ng next week. One day pag-uwi ko galing sa eskwela. Sabi ko, halika na talaga, alis na tayo. Hindi na ako papayag na ganyan. Ganon. So itinaksi ko na siya papunta ng hospital. Kaya pala kanina yung nabanggit nyo na nung mabanggit sa inyo yung laman ng results ng laboratory or something, kinabahan na kayo. Kabang-kaba talaga ako. Talagang takot na ako noon pa. Kaya minamadali ko yung sister ko. Punta ka mo today, huwag kang tatantan. Kahit anong sabihin ng kahit sino, you defy everything and go. That's your brother. That's my brother. Go. Be with him. Ganun ako. Gusto sa sister ko. Ayan, tuloy na yun. May sakit. Sobrang pagod. So, Ma'am, matanong ko lang, si Megan po ba? si Megan kasi alam ko nasa rehab eh. Yun yung huling alam ko. Kasi nagpa-communicate kami ng mother niya about Megan. So, ang pagkakasabi sa akin, gusto nga daw lumabas. Sabi ko, no, don't let her get out until she is totally clean. Sabi ko, ganon. Tapos sabi ng nanay, kaso ate, ganito, ganyan. Sabi ko, no, kaya mo, susulat ako. So, I wrote something for Megan. So, di ba ngayon naman po, naka-live tayo sa Atarlintos, di kaya pwede panoorin na lang ni Megan yun? I'm sure. Siguro pwede niyang panoorin lahat ito. So, sabi ko dun sa sulat ko, kung kaya mo na tanggapin ang mundo dahil masakit maging tao sa kamunduhan ito. Marami kang kalaban, maraming positive, maraming negative. Kung kaya mo nang tanggapin yon, nang hindi ka nagagalit, hindi ka nagwawala, hindi ka gumaganti, tsaka hindi mo sinasaktan ng tatay mo, ang nanay mo, ang tita mo, tito mo, ang mga kapatid mo, then get out. Sabi ko, but if you're not ready to face the cruel world yet, stay until you're ready and prepared to accept whatever the cruel world is going to throw at you. Yun ang sinulat ko naman sa akin. Sagot sa nanay niya. Kasi bawal namang kontakin siya directly. Yung mother niya lang nakakakontak, pero by snail mail pa. Gano'n lang ang pagkakasabi sa akin. So, ko pa alam. Miss Aida, ano pong best quality ni Ka Freddy para sa inyo? Tahimik lang kasi siya madalas, pero pag nagsimula siyang magkwento, kukwento niya lahat. And some people will laugh, some people will cry. You will be endeared, by the way, na tanggapin niya bawat isang tao as his equal. Yun kasi tinuro sa amin ng mga magulang namin na walang mataas, walang mababa, walang presidente, walang senador, walang janitor. Lahat tayo, pantay-pantay tayo. Ganyan si Kuyang magmahal ng kapwa-tao. May mga pagkilos ho ngayon na sinusulong yung proposal na gawin mo siyang national artist in the field of music na marami mong sumusuporta. Anong take mo ng family doon? The very first time na habang nasa Amerika, nasasaktan ako na ibang tao na hindi naman mas kasing laki ng accomplishment ng kuya ko. 2017 or 2018, sinimulan naming magkapatid na babae yung application for that. Sa lahat sinubmit, lahat, everything na kailangan nila, we both submitted. Tapos kumuha ko ng recommendations from people in the United States at saka yung mga tao din dito local. Pero hindi pa rin yun natanggap eh. So nung marinig ko na may nagsusulong yun, sabi ko, good, it's about time. Dahil he deserves it. Kaya lang, medyo too late. Hindi niya nakita. But he would still be able to see it in heaven. But today, pinarangalan naman siya ng Armed Forces of the Philippines by giving him that plaque.
That flag was put there by the Armed Forces of the Philippines because they're honoring him. And in fact, Joy is here. Joy! Si Joy po ay... Si Joy po, siya ang nagsulong para makuha ni Kuya ito. And I'm talking about the flag that was given by the AFP today. Yes. In recognition of his as Filipino icon, he was given the flag by the Center for the Culture of the Arts. Hindi ba lang po? Yes, sir. Yes, sir. Pero ito ay bigay po ng PF. Yes, sir. The National Commission for the Culture of the Arts and in coordination with the AFP, sir. Bilang recognition sa as Filipino icon, folk singer and writer. Tayo po ma'am Major Joy Gaman, sir. Dito ako assign, sir, sa Bilula, AFP Medical Center. So, yun, sir. Uncle ko, sir, si So, at the same time yun, syempre, na-coordinate na rin natin yan in recognition of his contribution as legacy to his, with his legacy to the Filipino culture. Yun nga yung sabi namin, hindi ka Pilipino kung hindi mo kilala si Ka Freddy Aguilar, and his songs are very popular until now. Anak, yan. I'm sure alam naman yan, multi-generational kita, di ba? Alam ng lahat yan. Paano po ninyo siya naging uncle? Magkapatid ho yung lola namin. So, si Tita Sal. Si Mama, yung mother side, namin sila, yung anak. Okay, yung complete na yung alam po ninyo ma'am. Major Joy Gamat, sir. Or professors. Okay, thank you so much po. Thank you, sir. Last na lang ma'am, on my part. Ano po yung gusto ninyo legacy na naiiwan ni Ka Freddy sa kaisipan ng sampay ng Pilipino? Na minahal niya ang bansa niya, kahit nandito siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa, suot-suot pa rin niya yung bandila. Nakakabit yun doon sa kanyang jacket. O kaya minsan nasa sombrero. Dahil proud na proud talaga siya na maging Pilipino. Kaya nung early part of his career, na naimbitahan siya sa Amerika para doon siya mag-produce i-producean ng kanyang mga album. Nagpunta naman siya. Kalimutan ko lang yung pangalan ng producer na yun. Kahapon, alam ko eh. Today, nawawala. Tapos, nung pinapalitan nila yung personality niya as a singer, composer, and writer, kasi gusto na nila maging English na, hindi Tagalog. Inayawan niya. Pero alam ko, kumanta silang dalawa ni Kenny Rogers. Kasi I think isang kanta lang. And after that, kinancel niya yung schedules doon. Bumalik siya dito sa Pilipinas. Inayawan niya malamang Dahil papalitan nga siya. Gusto niya talaga magsulat in Filipino. Dahil yun ang nasa puso niya talaga yun eh. Namahal niya ang Pilipino at gagawin niya yung gagawin niya for the sake of his country. Anong taon po yan ma'am? Siguro kasi natalo siya sa PAP 1978, 1979, 80, nasa Billboard magazine yan, 81 siguro. Ma'am, last na lang. Kayo po for good na sa US, tama ba? Dual citizen ako. Okay. Ang inisip ko po kasi doon kayo nagtatrabaho. Doon ako nagtatrabaho. Oo, para makatulong sa mga kapatid ko. Pero, the only reason na nandoon ako, wala nga namang makuha ang trabaho dito. So, kailangan doon ako dahil doon yung applications na pinag-aralan ko. Kayo po'y doctor by profession? Meron ako, doctor ako of chemistry. I have a PhD in analytical chemistry, master's in biochemistry na nasa nutritional biochemistry. I am also a nanotechnologist, which I imparted to different universities here sa Ateneo, sa UP, sa Lasal. At author ako ng books, including sa nanotechnology and so on and so forth. It's not about me, it's about my brothers. Oo, natanong lang po namin. Okay. Ma'am, thank you so much. Very welcome po. Salamat.